Papunta na ngayon si Janelle sa presinto dahil unang araw niya ngayon bilang isang pulis sa lugar na ito. May kaba siyang nararamdaman dahil iniisip niya kung paano ba siya makikisama sa mga nandun sa police station. Nang makarating siya sa station, ipaparada na sana niya ang kanyang motor nang bigla na lang sumingit ang isang kotse sa kanyang paglalagyan ng motor. Hoy! Sigaw ni Janelle sa driver ng kotse dahil muntik na siyang mabangga. Di mo ba ako nakikita? Inis na tanong ni Janelle. Nagtitimpi lang siya na magalit na husto at sigawan ng driver ng kotse na yon dahil unang araw niya sa trabaho. Pero kung mamalasin nga naman siya, hindi pa maganda ang bubungad sa kanya. Ibinaba ng driver ang bintana nito at tinanggal ang suot niyang shades bago tumingin ng diretso kay Janelle. Excuse me? Di ka ba marunong magbasa ng sign? Laki-laki ng karatula oh. Tinuro pa ng lalaki ang sign sa likuran ni Janelle na may nakasulat na 4 wheels here. Napamura naman si Janelle sa kanyang sarili nang mabasa yon. Nang ibalik niya ang kanyang tingin sa lalaki, nakangisi na ito. Wala namang nagawa si Janelle kundi umalis sa area na yon at maghanap ng area na pwede ang kanyang motor. Nakita niya pang bumaba ng kotse ang lalaki. Pinagmasdan niya ito, seryosong-seryoso ang muka. Matangkad at maputi, ang pananamit ito'y maayos din at ang katawan nito matipuno. Ano bang ginagawa mo, Janelle? Tanong niya sa sarili. Nasampal niya ang noo at iniwas ang tingin sa lalaki. Nang masiguro ni Janelle na maayos na siya, nakangiti siyang naglakad papasok sa presinto. Saktong pagpasok niya sa gate, nakasabay niya ang lalaki at napatingin ito sa kanya. Hindi bagay ang uniform na suot mo, so galing mo. Sambit ng lalaki at dire-diretsong naglakad papasok ng presinto. Naiwan namang nakanganga si Janelle. Nag-init ang kanyang ulo dahil sa sinabi nito. Pero imbes na patulan ang lalaki, huminga lamang siya ng 3 beses para kalmahin ang sarili. Kahit na ganon ang ginawa nito, hindi niya alam kung saan ang galing at sino yon. Sigurado naman si Janelle na hindi yon pulis dahil hindi niya yun nakita kahapon noong pumunta siya dito. Dire-diretso na lamang na naglakad si Janelle papasok ng presinto at pilit nang umiti. Oy Janelle, nandyan ka na pala. Nakangiting sambit ng isang babae at kumaway pa sa kanya. Good morning. Nakangiting bati niya. Inilibot niya ang paningin sa buong presinto at nanlaki ang kanyang mata na makita ang lalaking nakaaway niya sa di kalayuan. Inaayos ito ang baril at hindi man lang pinapansin si Janelle. Harvey! Yan yung sinasabi ko sa'yo, na bago dito sa atin. Bulong ng katabi ni Harvey at tinuro pa ang babae. Walang ganang tinapunan ng tingin ni Harvey si Janelle habang naglilinis ng sariling baril. Mukhang lampa. Nakangising sambit ni Harvey na ikinagulat ng kanyang kasama. Uy, baliw ka talaga, bago-bago aawayin mo agad. Natatawang sambit ng kanyang katabi. Hindi na lamang nagsalita si Harvey at nagpatuloy na lang sa paglilinis ng kanyang baril. Ilang minuto pa ang nakalipas, dumating na ang kanilang hepe. Sir! Mabilis na sumaludo si Janelle sa kanilang chief nang pumasok ito sa kanilang presinto. Ganon din naman ang ginawa ng iba bilang pagbati. Janelle, sumunod ka sa akin sa opisina. Sambit ng kanilang hepe nang madaanan si Janelle. Kahit nagtataka ang babae, sumunod pa rin siya, papasok sa opisina. Pero hindi pa man sila tuluyang nakakapasok. Nilingon ng kanilang hepe si Harvey na may ginagawa sa kanyang mesa. Harvey, ikaw din. Dagdag pa nito at nagpatuloy na sa paglalakad. Nagtataka namang tumingin si Harvey kay Janelle na nakatingin din sa kanya. Inirapan siya ng babae at nagmamadaling pumasok sa opisina ng kanilang hepe. Mukhang mapapasaba ka sa bagong salta. Masusubukan mo kung lampa ba talaga o hindi. Natatawang pang-aasar ng kasamahan ni Harvey. Tumahimik ka nga. Saway na may Harvey. Di kasi kayo magkasundo eh. Ang
Ang maldita kasi masyado, akala mo kung sino magaling. Bulong naman ni Harvey. Matapos nila mag-usap, pumasok na si Harvey sa opisina. Nadatnan niya naman si Janelle na nakaupo sa upuan, malapit sa lamesa ng kanilang hepe. Umupo din naman si Harvey sa kaharap na upuan ni Janelle. Harvey, this is Janelle. Panimula ng hepe at tinuro ang babae. Tinapunan naman si Janelle nang walang ganang tingin ni Harvey na akala mo walang kwenta si Janelle sa kanyang harapan. Kaya ako kayo pinatawag dalawa. May bibigyan akong kaso sa inyo. Sambit ng kanilang hepe. Napataas ang kilay ni Harvey at tumingin kay Janelle. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa at umiling. Ibinalik ni Harvey ang tingin sa kanyang hepe. Habang si Janelle, parang na-excite sa kanyang narinig. Sir, kaming dalawa magkasama sa kaso? Seryosong tanong ni Harvey. Nawala ang ngiti sa labi ni Janelle nang marinig niya ang parang nandidiring tono ng pananalita ni Harvey. Yes. Naalala mo yung kaso about drugs sa lugar natin at ang hidden hideout nila? Tanong ng kanilang hepe na tinanguan naman ni Harvey. Sa'yo ko pinagkakatiwala yon. Gusto kong ikaw ang lumata sa kaso na to at makakasama mo si Janelle. Ayos na ba sa'yo, Janelle? Mabilis namang tumango ang babae nang may ngiti sa labi. Sa akin, sir, hindi ayos. Delikado ang kaso na to. Hindi pwedeng babae ang kasama ko. Si Aguilar, baka pwede. Hindi pwede si Aguilar. May kailangan siya asikasuhin. Wala ka na magagawa, Harvey. Inilapit ko na ito sa nakakataas. Sa ayaw at sa gusto mo, si Janelle ang makakasama mo. Sagot ng kanilang hepe. Napahinga ng malalim si Harvey at inis na tumingin kay Janelle na ngayon ay natatawa sa mukha niya. Matapos nila mag-usap ng kanilang hepe, lumabas na rin sila ng opisina. Malawak ng ngiti ang matatagpuan sa labi ni Janelle. Si Harvey naman hindi maipinta ang muka. Ano nangyari sa'yo? Natatawang tanong ni Aguilar na kanyang katabi. Buisit, kasama ko yung babae na sa kasong hahawakan ko. Sagot naman ni Harvey. Lalo namang nakakuha ng pang-aasar si Harvey galing sa kanyang katabi. Ilang oras ang nakalipas, maayos naman ang unang araw ni Janelle. Pero nung pauwi na dapat siya, may isang batang lalaki na hingal na huminto sa pagtakbo. Nataranta naman si Janelle na malapit sa pinto at pinuntahan ng batang lalaki. Ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Janelle sa bata. Tulungan niyo po kami. Si Papa po nasaksak. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mata ng bata habang binabanggit ang mga salitang iyon. Nang marinig ni Harvey at na iba pa nilang kasamahan ang sinabi ng bata, agad silang naghanda. Nasaan sila? Tanong ni Harvey sa bata. Doon po. Lumabas ang bata sa presinto at sumunod naman si Harvey at iba pa nilang kasamahan. Tanging si Janelle lang ang babae na sumama sa kanila. Huwag ka na sumama. Kaya na namin to. Pigil ni Harvey kay Janelle. Ano? Pulis din ako. Trabaho ko rin iligtas sa nangangailangan ng tulong. Huwag mo nga akong pigilan. Inis na sagot ni Janelle at naunang tumakbo kasunod ng batang lalaki. Napailing naman si Harvey at wala nang nagawa kundi ang sumunod na lang din sa kanila. Nakarating sila sa isang iskinita na hindi kalayuan sa police station. Marami na ring tao ang nagkukumpulan sa lugar na yon nang dumating sila. Harvey, may hawak siyang kutsilyo. Sambit ni Aguilar na naunang pumasok sa isang bahay. Naglakad papasok sa loob ng bahay sina Harvey at Janelle. Ang ilan namang pulis nakabantay sa labas. Pagpasok nila sa loob ng bahay, nagulat sila na makita ang isang lalaki na nakahiga sa sahig at punong-puno ng dugo ang katawan. Ang ilang tao sa loob nagkakagulo. Kung ano-anong mga mura at sigaw ang naririnig nila. Tahimik! Sigaw ni Harvey at tinaas ang kanyang baril. Pero walang pakialam ang mga ito. Ang ilang pulis ay umaawat na sa kanila pero patuloy pa rin sila sa pagsusuntukan. Nanlaki ang mga mata ni Janelle nang makita niya ang isang lalaki na may hawak na baril at tatangkain itong saksakin ng lalaki na nakatalikod sa kanya.
Mabilis na tumakbo si Janelle papunta sa mga lalaki nagkakagulo na ikinagulat ni Harvey. Hindi niya napigilan si Janelle nang sugurin nito ang lalaki na may hawak na kutsilyo. Mabilis na sinipa ni Janelle ang kamay ng lalaki. Tumalsik ang kutsilyo sa hindi kalayuan. Galit namang tumingin kay Janelle ang lalaki na kanyang sinipa. Pakialamera ka! Galit na sigaw nito at mabilis na tumakbo palapit kay Janelle. Hinanda naman ni Janelle ang kanyang sarili sa pagsugod ng lalaki. Nang malapit na kay Janelle ang lalaki, agad na sinuntok nito si Janelle. Mabilis namang nakaiwas ang babae at sinuntok ang lalaki sa sikmura nito, kaya napainday ito sa sakit. Ang akala ni Janelle, isa lang ang kaaway niya. Pero bigla na lang sumugod ang isang lalaki sa kanya na may dalang kutsilyo. Ginamit ni Janelle ang kanyang kaliwang paa para sipain to. Nagtagumpay naman siya dahil tumilapon yan papunta sa iba nilang kasamahang pulis, kaya agad itong pinusasa ng mga ito. Napahinga ng malalim si Janelle nang muli niyang hinarap ang lalaki. Sakto din dahil akma siya nitong susuntukin. Mabuti na lang mabilis na tumakbo si Harvey para tulungan siya. Napatingin si Janelle sa lalaki na may hawak na kutsilyo. Huwag kayong lalapit! Sigaw nito habang hawak ang nakatutok na kutsilyo. Nanlalaki ang mata nito at namumula. Kinuha niya ang isang batang babae na nakatayo habang umiiyak. Ang mga taong nakakita ng pangyayari, nagulat at natakot para sa bata. Papatayin ko to pag lumapit kayo. Tito, huwag niyo po saktan si ate. Saad ng batang lalaki. At yun, ang batang nagsumbong sa mga pulis. At kitang-kita sa mata nito, ang masaganang luha. Ang ilang taong nasa loob ng bahay, pinagmasdan ni Janelle. Umiiyak ang mga ito at nanginginig dahil sa takot. Pilit na kinukuha ng isang babae ang bata sa likuran ng lalaki. Nag-iisip ng paraan si Janelle kung paano niya maaagaw ang kutsilyong hawak ng lalaki. Dahil maaaring gumawa ng paraan ng ilan. Nakasama nilang pulis kung sasabihin niya ang sitwasyon. Nakadrag siya. Bulong ni Aguilar kay Harvey na narinig din ni Janelle. Ang gagawin natin? Ginagamit niya ang bata para hindi siya malapitan. Napatingin si Janelle sa likuran ng lalaki. Meron dong pinto na pwede nilang gawing daan para makapasok at maagaw sa lalaki ang hawak nitong kutsilyo. Pare, pag-usapan natin to. Huwag mo na idamay ang bata. Huwag kang lalapit! Papatayin ko to! Sigaw ng lalaki nang makitang unti-unting lumalapit si Harvey. Mas diniinan pa nito ang pagkakalagay ng kutsilyo sa liig ng batang babae. Patuloy lang sa pag-iyak ang bata habang nagmamakaawa na tulungan siya. Mama, pulis, tulungan niyo po ate ko! Nagmamakaawang saad ng batang lalaki na ngayon hindi na alam ang gagawin. Naglakad si Janelle palabas ng bahay. Hinanap ang daan papunta sa likod nun. Agad siyang nagmadali na hanapin ang pinto sa likod dahil anumang oras pwedeng mapahamak ang bata sa kamay ng lalaki. Mukhang wala kasi itong planong bitawan ng bata. Nang makapasok ng tuluyan si Janelle sa pinto, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa lalaki. Nakita si Janelle ng mga tao, pero hindi nagpahalata ang mga ito. Nang makalapit na si Janelle sa lalaki, agad niyang kinuha ang baril at tinutok sa ulo nito. Pakawalan mo ang bata. Papakawalan mo ang bata o ipuputok ko to sa ulo mo. Nanginginig na mga lumuwag ang pagkakakapit ng lalaki sa batang babae. Kaya mabilis tong tumakbo patungo sa kanyang kapatid at ina. Ibaba mo yung kutsilyong hawak mo. Utos naman ni Harvey sa lalaki. Napatingin ito sa kanyang paligid. Ang ilan sa mga kasamahan niya, nakaposas na ang kamay. Kung ayaw mong bitawan yan, baka dito naman, bibitiwan mo na. Kinuha ni Harvey ang kanyang dalawang baril sa magkabila niyang tagiliran. Hindi pa man naitutok yan ni Harvey, agad na binitawan ng lalaki ang hawak nitong kutsilyo at tinaas ang dalawang kamay. Lagyan ng posas yan.
Utos ni Harvey kaya agad kinuha ni Janelle ang kanyang posa sa tagiliran at lumapit sa lalaki. Ibinaba ni Janelle ang kanyang baril at tuluyang nilagyan ng posas ang lalaki. Dali na silang lahat sa presinto. Saad naman ni Harvey. Isa-isa namang isinakay sa police car ang lahat ng sospek. Hindi pa rin matigil sa kakaiyak ang mga bata na nadamay sa gulo. Ang ilan sa mga pulis na kasama nila nag-imbestiga na. Thank you po. Saad ng batang babae kay Janelle at Harvey. Ngumiti naman si Janelle at ginulo ang buhok ng bata. Lumapit din sa kanila ang batang lalaki na may ngiti sa kanyang labi. Salamat po ng marami. Sana po makulong sila sa ginawa nila kay Papa. Sambit nito. Sisiguraduhin namin na makukulong sila kapag lumabas na ang resulta ng investigasyon. Sagot naman ni Harvey. Matapos nilang maayos ang gulo sa lugar na yon, bumalik na rin sila sa presinto at inayos ang kaso na yon ng iba nilang kasamahan. Palabas na si Janelle sa police station at papunta na sa parking lot. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakalayo, tinawag na siya ni Harvey. Miss Janelle. Saad nito kaya napalingon siya. Anong kailangan mo? Mataray niyang tanong kay Harvey. Siguro nga, nagkamali ako na hinala sa'yo. Pero susubukan natin kung hanggang saan yung tapang at galing mo. Nakangising sambit ni Harvey, kaya napakunot noo si Janelle. Ano sinasabi mo? Nagtatakang tanong niya. Sumama ka sa akin bukas. Kailangan nating mag-imbestiga sa kasong hahawakan natin. Talaga? Nakangiting tanong ni Janelle. Oo, kotse ko ang gagamitin natin. Hindi mo pwedeng gamitin ang motor mong hindi pa ata fully paid. Sambit ni Harvey. Nag-init ang ulo ng babae sa kanyang narinig. Excuse me, fully paid na yan. Cash ko yung binayaran. Baka nga yung kotse mong bulok na second hand lang eh. Hindi mo pa bayad. Sagot naman ni Janelle. Napataas naman ang kilay ni Harvey, pero hindi na siya nakipagtalo sa babae. Huminga ng malalim si Harvey at diretsong tumingin kay Janelle. Handa mo ang sarili mo, dahil baka mapalaban tayo bukas. Sambit na lang ni Harvey at tumalikod na. Napataas naman ang isang kilay ni Janelle habang sinusundan ng tingin si Harvey na naglalakad papasok muli ng police station. Tumalikod na rin si Janelle at pumunta sa kanyang motor para umuwi na. Kinabukasan, kagaya na napagplanuhan ni Harvey at Janelle, pumunta sila sa isang planta kung saan nila sisimulan ang pag-iimbestiga. Sigurado ka ba talagang dito yon? Kunot ang tanong ni Janelle habang nakatingin sa kalawanging gate ng planta. Oo, huwag kang puro tanong. Hindi ako makapag-focus sa ginagawa mo eh. Oh, kasalanan ko pa? Tsaka akala ko ba sindikato ang mamanmanan natin? Ba't dito tayo nagpunta sa planta? Dahil dito sila namamalagi. Nandito lahat ng illegal transaction nila at kailangan nating makita yon. Sagot naman ni Harvey. Dahil walang bantay ang gate na yon, nakapasok silang dalawa. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa likod ng planta para hindi sila kaagad makita ng tao sa loob. Dahil alam na ni Harvey kung paano sila makakapasok sa loob nang hindi namamalaya ng mga tao doon, agad nilang ginawa yon para tuluyan sila makapasok. Naunang nagtungo sa butas si Harvey. Nang masiguro ni Harvey na ayos lang ang kanyang nilabasan, sa kanya pinasunod si Janelle. Nang tuluyan sila makapasok sa loob, ilang beses na napaubo ang babae dahil nakalanghap siya ng alikabok. Isang stockroom kasi ang kanilang pinasok. Dito ka muna. Titignan ko kung maraming tao sa loob. Saka tayo kukuha ng ebidensya. Ani Harvey. Tumango naman si Janelle bilang sagot. Dahan-dahan nang naglakad si Harvey palabas ng kwarto na yon. Sinuri niya munang maigi kung may makakakita ba sa kanya kapag lalabas na siya. Maswerte naman si Harvey dahil walang taong paggala-gala nung mga oras na yon. May ilang boses siyang naririnig
na nag-uusap sa isang kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit doon para alamin kung anong pinag-uusapan ng mga ito. Tama ba ang pera nakalagay dito? Tanong ng isang lalaki na may katandaan ng boses. Yeah, kumpleto. Eto, tamang halagang binayad ko. Dapat tama rin ang bilang ng mga baril na to. Sambit naman ang isa. Kailan ba kita dinaya? Natatawang tanong muli ng matanda. Maganda na nagkakaintindihan tayo. Mahirap maloko. Kilala mo naman siguro ang babanggain mo kung sakali. Nagkatinginan si Janelle at Harvey sa kanilang narinig. Narinig nilang dalawa na natawa ang lalaking kausap nito. Tumingin si Harvey kay Janelle at sinenyasan pa si Janelle na pumunta sa kabilang kwarto. Tumango naman si Janelle at naglakad papunta sa kabila. Pero hindi pa man siya nakakarating doon, bigla na lang may sumigaw. Hoy! Sigaw ng isang lalaki at kinuha ang kanyang baril. Bahagyang nagulat si Janelle at Harvey nang iputok na lalaki ang baril sa kanilang dalawa. Dun sa baba, bilisan mo! Sigaw ni Harvey at kinuha din ang kanyang baril. Ang mga tao sa loob ng kwarto, kung saan nagaganap ang transaksyon, ay nagulat nang marinig nila ang dalawang magkasunod na putok ng baril. Ano yon? Galit na tanong ng matanda. Baka tinatraidor mo kami ah. Galit na sigaw ng isang lalaki at kinuha ang kanyang baril at tinutok sa lalaki. Why would I do that? Kagaya na napag-usapan natin, ako at itong mga bodyguards ko lang ang nakasama ko. Huwag mo kong pagbintangan. Galit na sabi ng matanda. Ano yon? Wala namang iba nakakaalam na may nangyayari dito sa loob ng planta. Bossing, baka po yung mga kasamahan lang natin, nagta-target shooting. Tignan nyo nga! Utos ng lalaki. Mabilis na kumilos sa mga tauhan. Maging ang kasamang bodyguards ng matanda. Kumilos na rin. Hindi pa man nakakalabas sa mga tauhan nila, may pumasok na isang lalaki. Boss, may nakapasok po. What? Paano nakapasok? Hindi kayo nagbantay? Umihi lang po ako, boss. Kaya hindi ko napansin na may nakapasok. Tanga ka talaga kahit kailan. Abulin niya sila. Mapapatay tayo ni Master kapag nalaman niya may nakapasok dito. Agad namang kumilos ang lahat at hinabol sina Janelle at Harvey. Habang ang dalawa naman, mabilis na tumakbo paalis doon. Hindi naman alam ni Janelle kung saan siya lalabas ng pinto. Dahil, dalawang pinto ang nasa harapan niya. Sa kaliwa. Saad ni Harvey. Sinunod naman yun ni Janelle at mabilis na lumabas sa pinto na yon. Sumunod naman si Harvey. Pero ang kanilang nilabasan, puro puno. Hindi alam kung saan ang daan papunta sa kanilang sasakyan. Saan tayo pupunta? Kabadong saad ni Janelle, hingal na hingal. Kahit saan. Basta hindi nila tayo pwedeng maabutan dahil marami sila. Siguradong papatay nila tayo. Sagot naman ni Harvey. Mabilis na tumakbo si Harvey papasok sa hagubatan. Wala namang nagawa si Janelle kundi ang sumunod. Hoy, tigil! Sigaw ng mga humahabol sa kanila. Kaya mabilis na tumakbo si Janelle para lang hindi sila maabutan ng mga yon. Bilisan mo tumakbo! Sigaw ni Harvey habang tumatakbo sa hagubatan na hindi nila alam kung saan sila papunta. Sandali, ang daming tinik eh! Reklamo naman ni Janelle. Habang tumatakbo, iniiwasan ng mga halaman na may tinik. Naturingan kang pulis? Kung tinik lang iniinda mo. Bilisan mo tumakbo kung gusto mo pa mabuhay. Ani Harvey at nauna nang tumakbo. Ilang minuto ang nakalipas, ang akala ng dalawa nakalayo na sila sa mga taong gustong pumatay sa kanila. Pero hindi pala, dahil ang mga ito nasa likuran lang nila. Tigil! Sigaw ng mga lalaki, habang pinapaputok ang baril sa itaas. Nataranta si Harvey at Janelle. Nagpaulan sila ng balas sa mga humahabol sa kanila. Kinuha nila ang pagkakataon na yun para tumakbo. Pero dahil nasa hulihan si Janelle, naiwan siya ni Harvey. Hindi mapakali si Harvey kaya bumalik siya at hinawakan ng kamay ni Janelle para madala siya sa pagtakbo. Hindi naman nabigo si Harvey sa kanyang ginawa.
Pero ang mga taong humahabol sa kanila, patuloy pa rin sa pagtakbo para lang maabutan sila. Kapag napapahinto ang mga ito, nagpapalitan sila ng bala ng barel. Mabuti na lang, mabilis na nakakailag si Janelle at Harvey. Hindi alam ng dalawa kung saan sila papunta. Ang layo na ng narating nila, kakatakbo. Nakakaramdam na rin sila ng pagod, lalo na si Janelle. Hinihingal na ito. Teka lang, napapagod na ako. Reklamo ng babae at huminto. Bumitaw sa pagkakahawak sa kamay ni Harvey at huminto rin. Napahinga ng malalim ang lalaki. Siniguro niya munang wala na nakasunod sa kanila bago umupo sa lupa. Mukhang malayo na tayo sa kanila. Sambit ni Harvey at napatingala. Napaupo na rin si Janelle sa lupa. Paano tayo uuwi nito? Ang sasakyan mo nasa planta. Siguradong wala na yan dun. Di ko din alam. Ang kailangan lang natin gawin ngayon, makalayo sa mga humahabol sa atin. Kapag naabutan nila tayo, siguradong uuwi ka sa inyo na malamig ang bangkay. Kahit nakakaramdam ng pagod si Janelle, pinilit niya pa rin tumayo. Pinagpagan ng kanyang katawan na nalagyan ng dumi. Alam niyang nasa paligid lang ng kagubatan ng taong gusto silang patayin. Muling naglakad ang dalawa sa loob. Tignan mo kung may signal. Kapag meron tumawag ka sa headquarters, humingi ka ng tulong. Utos ni Harvey kay Janelle. Mabilis namang kinuha ni Janelle ang kanyang cellphone habang patuloy pa rin naglalakad. Ilang beses niyang tinaas ang cellphone pero wala siyang makuhang signal. Walang signal. Sagot ni Janelle, kaya napahinga ng malalim si Harvey. Nagpatuloy na lamang sila sa paglalakad. Hindi na rin naman sila makita ng mga taong humahabol sa kanila, kaya bumalik na ang mga ito sa planta. Ilang oras ang makalipas, hindi pa rin nakakalabas ng gubat si Harvey at Janelle. Makakalabas pa ba tayo? Pagod na tanong ng babae at sumandal sa isang puno. Hindi tayo makakalabas ng kagubatan kung puro katanong. I'm tired, okay? Nauuhaw na ako. Kumakalam na din yung tiyan ko. Palihim niyang inirapan si Harvey dahil nakatalikod ito. Hindi lang ikaw nagugutom at nauuhaw. Sambit ng lalaki. Walang nagawa si Janelle, kundi ang sumunod kay Harvey. Habang naglalakad sila, may nakita silang matanda na may dalang mga kahoy. Mabilis na lumapit doon si Janelle para magtanong kung saan ang daan palabas ng gubat. Lolo, pwede po ba magtanong? Nakangiting sambit ni Janelle na makalapit sa matanda. Ano ba yon? Sagot naman ng matanda, nakatayo lamang si Harvey sa likod ni Janelle para magbantay kung sakali man na may gawin sa kanilang masama ang matanda. Saan po ang daan para makalabas dito sa gubat? Nililigaw ho kasi kami. Sagot ni Janelle at tipid na ngumiti. Sumunod na lang kayo sa akin, palabas na rin ako ng gubat. Nakangiting sagot ng matanda at nagsimula na itong maglakad kaya sumunod sa kanya ang dalawa. Bakit ba kayo naligaw? Saan kayo galing? Hindi alam ni Janelle kung ano isasagot sa matanda. Hindi niya kasi pwedeng sabihin na may humahabol sa kanila dahil baka matakot ito at hindi pa sila tulungan. Balak po kasi namin mag-date dalawa. Kaya lang naligaw kami na pauwi na kami. Sagot naman ni Harvey, na ikinagulat ng babae. Masama niyang tinignan si Harvey dahil magkasabay silang naglalakad. Nasa unahan naman ang matanda. Ngumisi lang si Harvey kay Janelle at hindi nito pinansin ang masamang tingin ng dalaga. Habang ang matanda naman natatawa sa kanila. Mga kabataan talaga. Natatawang sambit ng matanda. Hindi naman sila sumagot. Ilang minuto lang ang nakalipas, natatanaw na nila ang kalsada. Hudyat na malapit na sila sa bayan. Nagpasalamat sila sa matanda dahil sa pagtulong sa kanila. Si Janelle naman, agad hinarap si Harvey nang makaalis sa matanda. Ba't mo sinabi yon? Inis na tanong ni Janelle, pero iniiwasan ni Harvey ang kanyang masamang tingin.
Hoy, sagutin mo nga ako. Ba't ba nagagalit ka? Hindi naman malalaman ng boyfriend mo na sinabi ko yun. Unless sasabihin mo sa kanya. Sagot naman ni Harvey at umiwas muli ng tingin na parang naiilang kay Janelle. What? I don't have a boyfriend. Inis na sagot ng babae. Kaya pala apektado ka sa sinabi ko. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakakalimutan? Siguro may gusto ka sa akin, no? Nakangising sambit ni Harvey na lalong kinainis ni Janelle. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas na loob para sabihin yan. Muntik mo na nga ako ipahamak, nakukuha mo pa magbiro? Muntik lang naman. Wala ka pa namang bawas eh. Tsaka pa uwi na tayo. Sagot ni Harvey at pinara ang isang sasakyan na dadaan sa kanila. Huminto naman ito at nakiusap si Harvey na makisabay papunta sa bayan. Mabuti na lang pumayag ang driver. Dahil doon siya papunta para mag-deliver ng gulay. Nang makarating sila sa bayan, agad silang pumunta sa police station para mag-report sa kanilang hepe. Ilang araw ang nakalipas, palaging sinusubaybayan ni Harvey ang planta. Ang kanyang sasakyan nandun pa rin, pero nasa gilid ng planta. Marami na rin nagbabantay doon. Hindi kagaya nakaraan na madali lang sila nakapasok ni Janelle. Isang gabi, naisip niyang bumalik sa planta. Pero hindi niya ito sinabi sa babae. Dahil may iba siyang layunin kaya siya nagtungo doon. Sa likod siya ng planta dumaan. Dahil wala nagbabantay doon. Nang makapasok siya sa loob, agad niyang hinanap ang taong gusto niyang makita. Masama niyang tinignan mula sa gilid si Gilbert, na ngayon kinakausap ang kanyang mga tauhan. Napakuyom ang kamao ni Harvey, nang maalala niya ang ginawa ni Gilbert sa kanyang ama. Gustong-gusto niyang maghiganti kay Gilbert sa ginawa nito. Si Harvey? Ang nakita sa inyo? Galit na tanong ni Gilbert sa kanyang tauhan. Yes, boss. Pero may kasama siyang babae. Hindi namin kilala. Mukhang bago lang sa lugar na to. What? Paano kapag binakuha ang ebidensya si Harvey? At ang kasama niya? Alam niyo ba kung gaano kalaki ang problema natin? Sigaw ni Gilbert. Hindi naman nakasagot ang mga tauhan. Dahil takot ito sa kanya. Siguraduhin niyong mahuhuli niyo siya. At dalhin siya sa akin ng buhay. Isama niyo na rin ang babaeng kasama niya. Ako nang bahala sa kanila. Seryosong sambit ni Gilbert. Lalo namang nakaramdam ng galit si Harvey. Nang marinig niya ang inutos ni Gilbert, maging si Janelle, hindi na rin ligtas sa kamay ng lalaki. Kinabukasan kinausap ni Harvey si Janelle tungkol sa kaso na kanilang hinahawakan. Muli silang gumawa ng plano para makapasok sa planta. Mas naging interesado na rin si Janelle sa kaso. Dahil may kung anong tumutulak sa kanya, na alamin kung sino ang pinakapinuno ng sindikato na yon. Hindi sila taga rito sa amin. Panimula ni Harvey habang nakatingin ng diretso kay Janelle. Nakinig lamang ang babae sa lahat ng sinasabi ni Harvey. Isa sila sa hindi namin mahuli-huli dahil may tumutulong sa kanila. Wala rin kami matibay na ebidensya para ipagdiinan sa kanilang nangyayari. Kaya ngayon ang gagawin natin. Magbigay ng maraming ebidensya para tuluyan sila mahuli. Mahabang paliwanag ni Harvey. Kung matagal na sila dito, ba't di mo pa rin nalalaman kung sinong mastermind? Narinig ko sa kasamahan nating pulis na matagal mo nang hawak ang kasong to. Tama ka. Matagal ko na nga sinusubaybayan ang kaso na to. Pero kagaya ng sinabi ko sa'yo, wala akong matibay na ebidensya kaya palaging palpak ang paghuli sa kanila. Kaya anong plano mo? Seryosong tanong ng babae. Ano pa ba? E di hulihin sila. Dahil sa kanilang pag-iimbestiga, nang magkasama, naging mas magkakilala ang dalawa. Naging mas malapit sila sa isa't isa. Pero habang tumatagal, nakakaramdam ng takot si Harvey para kay Janelle. Dahil si Janelle, isa na rin sa mga target ng sindikatong yun. At habang tumatagal ang kanilang pagsasama, mas lalong nahuhulog ang loob ni Harvey para sa dalaga. Noong una, halos hindi pa sila magkasundo. Pero sa kabila ng inis at pang-aasar niya kay Janelle, nahuhulog pala siya dito na hindi niya alam.
Pero, natatakot siyang umamin dahil baka hindi sila pareho ng nararamdaman. Bakit ka nagpulis? Seryosong tanong ni Janelle kay Harvey habang naglalakad sila palayo sa isang kumpanya na katatapos lang nila imbestigahan. Dahil isa rin yun sa may kaugnayan sa sindikato. Honestly, hindi ko gusto ang pagiging pulis. Panimula ni Harvey. Pero dahil sa kagustuhan kong makaganti sa mga masasamang tao na pumatay sa tatay ko, nagpulis ako. Hindi man lang nag-alinlangan ng binata na sabihin kay Janelle ang kanyang tunay na layunin kung bakit siya nagpulis. Kaya ka pala nagpulis dahil gusto mo makaganti. Pero sa tingin mo tama ba yun? Alam ko mali. Pero yun talaga layunin ko una pa lang. Gusto ko silang hulihin para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Papa. Pero hindi ko sila kaya na ako lang mag-isa. Matataas sila at may koneksyon sa lahat ng organisasyon. Sino ba sila? Kung nakita mo naman ang pangyayari, ba't di mo sabihin sa ibang pulis? Baka pwede ka nalang tulungan. They can. Pero paulit-ulit lang na mangyayari yun at nagsasayang lang ako ng panahon. Dahil malabong, makulong sila. Kagaya ng sabi ko sa'yo, makapangyarihan sila. Nakaramdam ng awa si Janelle para kay Harvey. Pero hindi niya ito pinahalata sa binata. Awa para sa tatay niyang namatay na walang laban. Pero ang awa na yon, unti-unti nag-iba dahil sa layunin ni Harvey ay magiganti. At yun ay taliwas sa layunin ng isang pulis. Isang gabi na isipan muli ni Harvey na pumunta sa planta nang siya lang mag-isa. Dala niya ang ilang kamera at audio recorder para ilagay doon. Maaari kasi yung gamitin ni Harvey bilang ebidensya sa mga ginagawa sa loob. Hindi na si Harvey nag-alinlangan. Nang tuluyan siya makapasok, siniguro niya munang walang makakakita sa kanya. Dahil wala naman doon si Gilbert, at wala ring nagaganap na transaksyon, mabilis niyang nagawa ang kanyang layunin. Nang mailagay niya ang lahat, sinigurado niya munang lahat yon ay connected sa kanyang cellphone para makita at marinig niya kung ano man ang ginagawa ng mga ito. Hoy, ano ginagawa mo dyan? Mabilis na pinaputokan ng baril si Harvey ng isang lalaki na nakakita sa kanya. Umalingaw-ngaw yon sa buong planta at narinig pa ng ilang tao doon. Mabilis siyang kumilos at agad na lumabas. Mabilis na sumakay si Harvey sa kanyang kotse na nakaparada sa labas ng planta. Ang susi kasi nun ay nasa kanya. Pero ang mga tao nakakita sa kanya, pinapaulanan na siya ng bala. Hindi pa nakontento ang mga ito. Sumunod dito kay Harvey na nakasakay din sa kotse habang patuloy na binabaril ang kotse na sinasakyan niya. Hindi rin naman nagpapatalo si Harvey dahil kahit nagmamaneho siya, nakukuha niya makipagpalitan ng bala sa kanyang mga kaaway. Wala siyang balak magpahuli sa mga ito. Kahit na nasa bayan na sila at maraming taong pwedeng madamay, hindi tumitigil ang kanyang kaaway na magpaulan ng bala. Walang nagawa si Harvey kundi ang magmaneho ng mas mabilis para mailigaw ang mga humahabol sa kanya. Hindi rin siya pwedeng dumiretso sa police station dahil nandun si Janelle at natatakot siya na madamay ang dalaga. Kaya hanggat kaya niyang labanan ng siya lang mag-isa, gagawin niya. Nang tuluyan niyang mailigaw ang mga ito, agad siyang dumiretso sa kanyang bahay para subaybayan ang nangyayari sa planta. Kinabukasan, hindi pumasok si Harvey. Nanatili siya sa kanyang bahay para subaybayang muli ang planta. Hindi naman siya nabigo. Nagkaroon muli ng transaksyon doon at kitang-kita sa kamera kung paano ipinakita ang mga droga at armas at ang mukha ni Gilbert ay naroon din. Kaya tuwang-tuwa si Harvey. Mabilis naman tong sinabi ni Harvey sa kanyang hepe at agad silang gumawa ng warrant of arrest para kay Gilbert. Maganda ka. Susugod tayo sa planta. Nakuha ko na lahat ng ebidensyang kailangan natin. Nakangiting sambit ni Harvey kay Janelle. What? Di mo ako sinama? Inis na tanong ng babae habang pinagmamasdan ng ilan nilang kasamahan na nag-aayos ng kanilang gamit kung sakali mang mapalaban sila. Masyadong delikado para sa'yo. Kaya pinili ko ako na lang ang kumuha ng lahat. Ayaw mo nun?
Solve na ang kaso. Masayang sagot ni Harvey. Si Janelle naman inis na inis. Dahil sila ang magkasama para lutasin ang kaso, pero hindi man lang siya inabisuhan ni Harvey. Wala nang nagawa si Janelle kundi ayusin ang kanilang mga gamit. Sinigurado niyang marami siyang dalang bala ng baril at pangproteksyon sa kanyang katawan, pero ang kanyang inis kay Harvey hindi pa rin nawawala. Habang si Harvey naman tuwang-tuwa dahil malapit niya na makamit ang hustisya para sa kanyang ama. Habang naghahanda ang mga pulis sa kanilang pagsugod sa planta, ay walang kaalam-alam ang mga tao doon. Patuloy pa rin sila sa ginagawang transaksyon sa loob. Hindi niyo pa rin nahuhuli si Harvey? Inis na tanong ni Gilbert. Di pa rin, boss eh. Pero hayaan mo kapag nagkita kami ulit, siguradong hindi na yun makakatakas. Pagsisinungaling ng isang lalaki. Hindi nito sinabi kay Gilbert na pumuntang muli si Harvey sa planta, pero hindi lang nila nahuli. Gawin niyo, huwag kayong puro salita. Galit na sambit ni Gilbert. Kinuha niya ang isang baril at nakangisi yung pinagmasdan. Si Janelle naman tahimik lang na nakaupo sa kotse ni Harvey. Hindi ito kumibo at sa labas lang ng bintana nakatingin. Napansin naman ni Harvey ang pagiging tahimik ni Janelle, kaya pasimple niyang tinignan ng dalaga. Hey, ba't ang tahimik mo? Kunot ang tanong ni Harvey kay Janelle. Hindi pa rin ito kumikibo. Nanatili ito nakatingin sa bintana. Janelle, may problema ba? Oo, meron. Inis na sagot ng babae. Alam mo naman magkasama tayo sa kaso. Pero sinolo mo yung pag-iimbestiga. Pinagmukha mo ako walang kwenta. How dare you? Diba? Sinabi ko sa'yo kanina na masyadong delikado para sa'yo na sumama sa akin. Delikado? O gusto mo lang gawin ng mag-isa dahil may iba kang plano? Fuck. I knew it. Simula nang sabihin ko sa'yo ang tunay kong layunin kaya ako nagpulis. Nag-ibantingin mo sa akin, di ba? Oo. Alam ko yon. Pero tang ina sila. Pinatay nila yung papa ko sa harapan ko. Wala silang awa. Sandali niyang inihinto ang sasakyan sa isang gilid. Masama ang loob na tumingin sa labas ng sasakyan. Naiintindihan ko kung galit ka sa kanila, pero hindi tama na akuin mo mag-isa yung kaso. Kaya nga ako nandito para tulungan ka eh. Pero anong ginawa mo? Sinolo mo? Kumilos ka nang wala ako. Delikado nga, Janelle. Ayaw kitang isama doon. Dahil hindi ko kaya kapag binangyari masama sa'yo. Nawala na si Papa dahil sa kanila. Hindi na ako papayag na may mawala ulit sa akin. Pati ikaw mawala sa akin. Hindi nakasagot si Janelle. Nakatingin lamang siya ng diretso kay Harvey na ngayon. Tumutulo na ang luha. At hindi alam ang gagawin. Umiwas ng tingin si Harvey kay Janelle. Hindi ko alam kung ano meron sa'yo. At takot na takot akong isama ka sa mga kasong hinahawakan ko. Nung una, akala ko nag-aalala lang ako dahil babae ka pero hindi eh. Lalong napakunot ang noon ni Janelle dahil hindi niya makuha ang gustong sabihin ni Harvey. Ano sinasabi mo? Nagtatakang tanong ni Janelle. Umayos na upo si Harvey at pinunasan na rin ang kanyang mata. Pagkatapos, diretsong tumingin kay Janelle. You still don't get it. Kaya ayaw kitang isama sa kaso na to. Dahil ayaw ko mapahama ka. Ayaw kong pati ikaw mamatay ng dahil sa akin. Hindi ko kaya yon. Diretsuhin mo nga ako. Hindi yung ang dami mo pang sinasabi. Inis na sambit ni Janelle. Alam ni Janelle kung anong tinutukoy ni Harvey. Pero ang gusto niyang marinig mula sa bibig nito ay ang totoo at ang tunay na nararamdaman ng binata para sa kanya. Kinakabahan si Janelle habang hinihintay ang sagot ni Harvey. Gusto kita. Mabilis na sagot ng lalaki. Kahit alam na ni Janelle yon, hindi pa rin niya maiwasang magulat. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Alam ko hindi tayo pareho ng nararamdaman, but I can wait.
Mabilis muling sambit ni Harvey at umiwas ng tingin. Ganon din si Janelle dahil alam niya kung anong nararamdaman nito. At hindi niya rin alam kung anong sasabihin dito. Basta ang alam niya, sobrang bilis ng tibok ng puso niya na para bang may humahabol doon. Sandaling nabalot ng katahimikan ng kotse ni Harvey. Tara na. Sandali. Pigil ni Janelle ng akmang bubuhayin niya ang makina ng kotse. Pinigilan niya si Harvey sa gagawin nito. Kabadong-kabado si Harvey habang nakatingin kay Janelle. Hindi mo kailangang ibalik yung nararamdaman ko para sa'yo. Handa naman ako maghintay. Niligawan kita. Hindi ako magsasawa. At titigil na mahalin ka. Gusto din kita. Nagulat si Harvey sa sinabi ni Janelle. Alam kong weird, pero matagal na kitang gusto. Simula nung naligaw tayo sa kagubatan. Nung hinawakan mo yung kamay ko. Hindi natuloy ni Janelle ang kanyang pagpapaliwanag nang bigla siyang kinabig ng lalaki para sa isang yakap. Hindi siya nakagalaw sa gulat. Maya-maya pa, umatras si Harvey para halikan siya sa noo. Napapikit na lang siya. At tinama ang mainit itong labis sa kanyang noo. Ilang minutong tumagal ang ganong sitwasyon hanggang pareho sila nagkatitigan. Huwag ka na kaya sumama. Sambit ni Harvey habang nakatingin sa babae. Umiling naman si Janelle at tumingin ng diretsyo kay Harvey. No, sasama ako kahit anong mangyari. Sagot ni Janelle. Napahinga naman ng malalim si Harvey at wala nang nagawa. Nagpatuloy sila sa biyahe papunta sa planta. Pero ang pag-aalala ni Harvey kay Janelle hindi pa rin nawawala. Nang makarating sila sa planta, nakapwesto na lahat ng kasama nilang pulis at military. Pinalibutan nila yon at hindi namamalayan ng mga tao sa loob ang nangyayari sa labas. Ang dalawang sina Harvey at Janelle pasimpleng pumasok sa loob. Doon ka sa kabila. Gamitin mo to para magkarinigan tayo. Sabi ni Harvey at inabot kay Janelle ang isang radio. Mag-iingat ka. Sandaling hinila palapit ni Harvey si Janelle para yakapin to. Ikaw din. Sandali lamang yon. At bumitaw na rin sila sa isa't isa. Bago pa man umalis si Janelle, humalik si Harvey sa noo ng babae. Kapag may nangyari sa'yo hindi maganda, tawagin mo ko. Tumango si Janelle at nagpaalam na kay Harvey. May ilan siyang kasamang pulis para umalalay. Hindi maiwasan ni Harvey na kabahan para sa dalaga. May tiwala siya kay Janelle, pero ang takot na may mangyaring masama dito. Hindi nawawala sa kanyang puso. Nagsimula na silang muling maglakad papunta sa likod ng planta. Ang ilan nilang kasamahan ay nakikita niya kaya na panatag si Janelle. Nang masiguro nilang walang tao sa likod, pumasok sila sa pinto na palagi nilang dinadaanan ni Harvey. Ilang minuto ang nakalipas, nakapasok na ng tuluyan sa loob ng planta si Janelle. Agad namang sumunod ang grupo nila Harvey. Pero, kapapasok pa lang ni Harvey, may narinig na siyang putukan mula sa loob. Nakaramdam siya ng kaba para sa babae. Ano nangyari dyan? Nag-aalalang tanong ni Harvey sa radyo. Nakita nila kami, kailangan namin ng backup. Sagot naman ni Janelle na nakikipagpalitan ng bala sa mga kaaway. Mabilis namang kumilos ang mga kasamahan nilang pulis na naghihintay lang ng signal nila Harvey at Janelle. Unti-unti silang sumugod papasok. Ang ilan sa mga kaaway ay kung saan-saan na pumunta para iligtas ang kanilang sarili. Patayin niyo silang lahat! Sigaw ni Gilbert na nasa loob ng isang kwarto kasama ang kanyang mga katransaksyon. Master, ang dami po nila. Wala akong pakialam basta patayin niyo silang lahat. Ang gagawin natin? Kinakabahang tanong ng isang kasama ni Gilbert. Makikipagpatayan? Nakangising sagot nito.
Kinuha niya ang isang baril at kinasayon. Lumabas na siya at nakipagpalitan ng bala sa mga pulis na kanyang nakikita. Habang si Janelle naman patuloy lang sa ginagawang pakikipagbarilan. Si Harvey ganun din ang ginagawa. At nang may makita siyang isang kaaway, hinawakan niya ito sa kwelyo. Nasa si Gilbert? Galit niyang tanong sa lalaki. Nasa taas po. Takot itong sagot. Binitiwan niya ang lalaki at mabilis itong kinuha ng 2 pulis para lagyan ng posas. Mabilis na naglakad si Harvey papunta sa taas. Gusto niya nang mahuli si Gilbert para mabigyan ng hustisya ang kanyang ama na pinatay ni Gilbert. Hindi pa man siya tuluyang nakakaakyat sa taas. Nakita niya na si Gilbert at mabilis pinaputokan ng baril si Harvey. Harvey! Di ka pa rin talaga nadadala. Sigaw ni Gilbert sa kanya. Hayop ka pa rin talaga. Wala kang pagbabago. Ganting sigaw ni Harvey at pinaulanan din ng bala si Gilbert na mabilis namang nagtago. Kinuha ni Harvey ang pagkakataon na yon para makaakyat sa taas. Pero ilang segundo lang dahil muling binaril ni Gilbert si Harvey. Wala ka pa rin takot sa akin. Pinatay ko na ang ama mo pero eto ka pa rin. Sobrang tapang mo, ha? Gusto mo sa hukay ka mapunta? Tignan natin kung sino mauuna sa hukay. Ilang minuto silang ganon. Ang sitwasyon, nagpapalitan ng bala at nagsasagutan. Hanggang sa maubos ang bala ni Harvey at Gilbert. Ang ilan sa mga kasamahan ni Harvey ay malayo sa kanya. Marami pang kalaban na kailangan ligpitin. Nagpatuloy lamang si Harvey sa pag-akyat. Gustong-gusto niya nang patayin si Gilbert. Pero na makaakyat siya, wala na doon ang lalaki. Hindi niya alam kung saan to nagpunta. Hindi naman sumuko si Harvey. Hinanap niya si Gilbert sa mga kwartong nandun. Pero wala doon ang lalaki. Gilbert, tumabas ka! Huwag kang duwag! Napatingin naman si Harvey sa baba. Doon niya nakita ang lalaking nakangisi. Walang pag-aalinlangan si Harvey. Nasinundan si Gilbert sa baba. Nang may makita siya na isang kaaway na nakahandusay at wala ng buhay, kinuha ni Harvey ang baril nun. Yun ang ginamit niya para habulin si Gilbert. Patuloy ang pagtakbo ni Gilbert papunta sa kung saan. Hanggang sa maabutan siya ni Harvey at walang hawak na kahit na ano. Paano ba yan? Mukhang mauuna ka sa hukay. Nakangising sambit ni Harvey habang marahang naglalakad palapit kay Gilbert. Pinakita naman ni Gilbert na hindi siya takot. Ngumisi siya kay Harvey. Pero kabado na siya. Hayop ka. Ba't mo pinatay yung tatay ko? Dapat lang yun sa ama mo. Isa siyang pakialamero. Hindi siya pakialamero. Sadyang demonyo ka lang talaga. Hindi mo alam ang tunay na kwento, Harvey. Kaya hanggang ngayon gusto mo akong patayin. Sige, patayin mo ako. Ito na ako. Tignan lang natin kung hanggang saan kaabutin ang konsensya mo kapag pumatay ka ng taong walang laban. Nakangising sambit ni Gilbert. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang baril dahil gustong-gusto niya na talagang patayin si Gilbert. Buo na ang desisyon ni Harvey. Unti-unti niyang kinalabit ang gatilyo na ikinagulat ng lalaki. Pero walang balang lumabas doon, kaya napangisi si Gilbert. Kukuha ka na lang din ng baril, wala pang bala? Natatawang saad nito. Mabilis itong sumugod kay Harvey para santukin. Mabilis itong nailaga ni Harvey at gumanti rin ito ng suntok kay Gilbert. Natamaan ni Gilbert ang kanyang muka pero hindi siya nagpatinag. Gumanti si Harvey. Nagkasuntukan silang dalawa hanggang sa mapaupo si Harvey sa sahig na matamaan ang kanyang tiyan. At ginamit yung pagkakataon ni Gilbert para tumakas. Dahil alam niyang hindi siya pakakawalan ni Harvey ng buhay. Habang si Janelle naman, pilit na hinahanap ang lalaki. Hindi ito sumasagot sa radyo. Kinakabahan na siya. Harvey, nasan ka? Nag-aalalang tanong ni Janelle. Pero kagaya kanina wala pa ring sumasagot doon. Nagdesisyon siya umakyat sa second floor para maghanap kay Harvey.
Dahil natatakot si Janelle na baka nakita na ni Harvey ang mastermind at gusto itong patayin ni Harvey na labag naman sa batas. Ma'am, nasa kwarto sila na yun. Muling sinubukan ni Janelle na magsalita sa radyo at sabihin kay Harvey kung nasa ang hinahanap niya. Hindi naman nagtagal, dumating na ang lalaki. Ayos ka lang. Tumango naman si Janelle bilang sagot. Nandun daw sila. Dito ka lang. Ako na pupunta doon. Harvey, ano ba? Mission nating dalawa to kaya magkasama tayong lulutasin to. At kung nag-aalala ka sa akin, wag na. Kaya ko ang sarili ko. Trust me. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ng lalaki bago tipid ng umiti. At wala namang nagawa si Harvey kundi pumayag na rin. Naglakad sila papunta sa kwarto na yon. Buksan niyo ang pinto! Sigaw ni Harvey mula sa labas. Inihanda nilang lahat ang kanilang baril kung sakali man na may hawak ning armas sa mga tao sa loob. Harvey! Alam ko ikaw yan! Napakunot ang noo ng mga kasamahan ni Harvey. Lalong-lalo na si Janelle. Nagtataka silang lahat kung bakit kilala si Harvey ng tao sa loob. Lumabas kayo, kami ang papasok! Halos lahat ng tao sa loob ng planta. Nahuli na ng mga pulis. Maliban na lang sa mga natamaan ng baril. At naglaban, kaya bangkay na lang ang inilabas sa planta. Suki na kaya natin. Bulong ni Aguilar kay Harvey. Huminga ng malalim si Harvey. At sinabihan ng kanyang kasamahan na pumunta sa gilid. Dahil siguradong pauulanan sila ng bala kapag nabuksan ang pinto. Nang subukan ni Harvey na buksan ang pinto na yon, nakalock. Kaya lumapit si Harvey doon at binaril ang doorknob. Nagtagumpay naman siyang buksan yon. Inihanda na ni Gilbert ang kanyang baril at tinutok yon sa kung sino man ang taong kanyang unang makikita. Nang kakalabitin niya ang gatilyo, napahinto si Gilbert ng bumungad sa likuran ni Harvey si Janelle, na kanyang anak. Maging si Janelle, nagulat na makita ang kanyang ama na may hawak na baril. Daddy? Nagulat na tanong ni Janelle sa kanyang ama. Janelle? Takang-taka na tanong ni Gilbert. Napakunot ang noo ni Harvey habang nakatingin kay Gilbert. Lumipat ang tingin ni Harvey kay Janelle na ngayon. Mangiyak-ngiyak na habang nakatingin sa ama. How could you do this? Nagkanda utal-utal si Janelle sa kanyang sasabihin. Dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Tatay mo siya? May halong galit na tanong ni Harvey kay Janelle. Hindi sumagot ang babae pero ang kanyang ekspresyon nagsasabi ng katotohanan. Hindi alam ni Harvey kung anong mararamdaman. Galit na galit siya kay Gilbert dahil sa pagpatay nito sa kanyang ama, pero hindi niya akalain na nakakasama niya ang anak nito. Sunod-sunod ding tumulo ang luha ni Gilbert na makita ang kanyang anak. Ang baril na hawak niya kanina ay kanyang nabitawan, habang hindi inaalis ang tingin kay Janelle. Dinala na si Gilbert sa presinto. Si Janelle hindi tumigil sa kakaiyak. Hindi pa rin sila umaalis sa planta. May ilan pang inasikaso ang ibang pulis. Si Harvey naman nakatingin lang kay Janelle. Dahil hindi alam ni Harvey kung anong mararamdaman, mabilis niya hinilas sa gilid si Janelle at sinandal doon sa pader. Ba't di mo sinabi sa na siya ang tatay mo? Na si Gilbert ang tatay mo? Hindi sumagot ang babae at mas lalo lang itong naiyak nang makita ang galit sa muka ng lalaki. All this time, kwento ako ng kwento sa'yo. Tungkol sa hayop na yun, hindi ko alam na ikaw pala ang anak niya. I did not know. Sagot na lamang nito. Binitiwan siya ni Harvey. Alam mo ba kung gaano kasama ang tatay mo, ha? Hindi lang tatay ko ang pinatay niya. Marami pa, Janelle, marami pa. Gustong gusto ko siyang patayin, pero sa dinami-dami na pwede maging ama mo, siya pa talaga? Hindi muli nagsalita si Janelle dahil nasasaktan siya sa lahat. Sa nangyari, sa nagawa ng kanyang ama, sa mga sinasabi ni Harvey. Hindi niya rin magawang magpaliwanag. Wala siyang kaalam-alam sa ginagawa ng kanyang ama. Hindi ko na alam
Gulong-gulo na ako, Janelle. Kapag tumitingin si Harvey sa babae, naaalala niya ang ama nito. Kung paano patay ni Gilbert ang kanyang tatay. Hindi niya na alam kung pagmamahal pa ba ang nararamdaman ni Harvey para kay Janelle sa mga nalaman nito. Buong buhay ni Harvey hinanap niya si Gilbert. Pero malapit lang pala sa kanya ang anak ng taong gusto niyang patayin. Habang si Janelle naman, pinagmasdan lang si Harvey na naglakad palayo sa kanya. Hindi man lang tulumingon kay Janelle hanggang makasakay ng kotse at magmaneho paalis. Ilang araw ang lumipas simula na mangyari yon. Dumalaw si Janelle sa kulungan kung saan nakakulong ang kanyang ama. Janelle, bakit pa pinatay ang tatay ni Harvey? Seryosong tanong niya sa kanyang ama. Nagulat si Gilbert sa tanong ng kanyang anak. At ba't ikaw ang mastermind ng sindikatong yon? Napayuko si Gilbert. At nanubig ang mga mata. Hindi magawang makasagot sa tanong ni Janelle sa kanya. Sumagot ka! Bakit mo nagawa yun? Pulis din ang tatay ni Harvey. Nakita niya kami may mga dalang baril at tinangka niya kaming hulihin. Dahil sa ayaw namin makulong, pinatay ko siya. Daddy, ba't mo ginawa yun? Hindi mapigil ni Janelle ang humagulhol dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Awang-awa na siya kay Harvey at may karapatan nga ang lalaki na magalit sa kanya. Itinatakol na kita bilang ama ko. Hindi kita kilala. Ani Janelle at mabilis na tumayo. Hindi niya pinansin ang kanyang ama na tinatawag siya. Sobrang sakit para sa kanya na malamang ang kanyang ama ang pumatay sa ama ng lalaking gusto niya. Sinubukan ni Janelle na puntahan si Harvey sa presinto, pero wala doon ang lalaki. Maging sa bahay nito, wala din doon si Harvey. Hindi rin ito sumasagot sa mga tawag niya. Gustong humingi ng tawad ni Janelle kay Harvey dahil sa ginawa ng kanyang ama. Pero mukhang iniiwasan siya ni Harvey. Kaya naisip ni Janelle na bigyan ito ng space. Nagpaalam naman si Janelle sa kanyang hepe. Nalilipat na siya ng destino sa kanilang probinsya. Hindi rin kasi alam ni Janelle kung paano kakausapin at haharap kay Harvey dahil sa mga nangyari. Nakatingin ka na naman sa litrato ni Janelle. Sambit ni Aguilar, mabilis namang tinago ni Harvey ang hawak niyang wallet at nagkunwaring walang narinig. Bakit ka nandito? Seryoso ang tanong ni Harvey kay Aguilar. Dinadalaw ka? Di ka na pumapasok eh, isang buwan na. Kumusta na siya? Si Janelle. Di mo ba alam wala na siya dito? Nakaraang buwan pa siya umalis simula nang makulong ang daddy niya. Dahil doon nagulat si Harvey. Ba't daw siya umalis? Siguro nahihiya sa'yo. O kaya naman natatakot na baka magalit ka sa kanya dahil pinatay ng ama niya yung tatay mo. Pero wala naman siyang kasalanan sa ginawa ng kanyang ama. Ba't kasi sinigawan mo siya? Kahit sino, madadala ng galit. Nadala ako ng galit ko eh. Huli ko na napagtanto yung ginawa ko. Gusto mo ba siya makita? Oo naman. Pero paano? Hindi ko naman alam kung saan siya nagpunta. Ako alam ko. Narinig ko sila ni Hepe na nag-uusap kung saang probinsya siya pupunta. Ano pa hinihintay mo? Tara na! Napatawa na lang si Aguilar bago sumunod kay Harvey, papunta sa kanyang sasakyan. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Harvey. Mabilis siyang pumunta sa probinsya na itinuro ng kanilang hepe para puntahan si Janelle. Gusto niya ring humingi ng tawad sa babae. Alam ni Harvey na mali ang ginawa niya at naiintindihan niya ang nararamdaman ni Janelle. Nang makarating sila sa probinsya, agad silang nagtanong-tanong pero sa laki ng probinsya kung nasan si Janelle, nahirapan silang hanapin to. Kumain muna tayo. Gutom na ako eh. Reklamo ni Aguilar. Natawa na lang si Harvey bago inihinto ang kotse sa isang 7-Eleven store. Pagpasok nila sa loob, agad silang naghanap ng pwede nilang kainin. Habang naghahanap sila, narinig pa ni Harvey na tumunog ang bell hudyat na may pumasok ulit. Hindi niya yun napansin at nagpatuloy lang sa pagpili ng kakainin. Nang makarating siya sa fridge, bubuksan niya na sana yon.
pero nahawakan niya ang kamay ng isang babae. Dahan-dahang tumingin si Harvey dito at laking gulat niya na makilala kung sino ang babaeng nasa kanyang harapan. Harvey! Janelle! Sabay nilang sambit. Mabilis na bumitaw si Janelle sa pinto ng fridge at umiwas ng tingin. Pinagmasdan ni Harvey si Janelle na nanginginig habang pilit iniiwas ang tingin kay Harvey. Nakasuot si Janelle na uniforme na pampulis kaya napangiti ang lalaki. Ito rin kasi ang suot ni Janelle nung una sila magkita. Dahil sa kaba, hindi niya maiwasang manginig. Nasa harapan niya ngayon si Harvey. At simula nung nangyari sa pagitan nila, sa paghuli sa ama niya, hindi na sila nagkausap pa. Hindi pa rin tumitigil sa panginginig si Janelle, kaya hinawakan siya ni Harvey. Sa balikat, dumaos-dos ang kamay nito sa kanyang kamay. Akala ko ba matapang ka? Ba't ka nanginginig? Pang-aasar ni Harvey kay Janelle. Inis na binawi ni Janelle ang kamay at nilagay yun sa kanyang bulsa. Hindi Tumigil ka nga sa kakatawa mo. Ang cute mo kasing kabahan eh. Ako lang pala nagpapakaba sa'yo. Ramdam ni Janelle ang kanyang pamumula, kaya mabilis naman siyang umiwas ng tingin. Pero hindi siya tinantanan ni Harvey sa pang-aasar nito. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Nandito ako para sa'yo. Para sa akin? Gulat na tanong ni Janelle. Oo, I've been looking for you. For days, dito ka lang pala makikita. Bakit mo ako hinahanap? Because I missed you. Nagulat si Janelle sa sinabi niya. Hindi ka galit sa akin? Nahihiyang tanong ng babae. I was. But I understood. Kailangan ko lang makapag-isip na maayos. Kaya hindi ako nagpakita sa'yo. Hindi ko rin sinasagot ang tawag mo. Kahit gustong-gusto na kitang puntahan at yakapin. I also want to say sorry sa mga sinabi ko. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Janelle nang makita ang nakangiting si Harvey. Nag-usap pa ang dalawa tungkol sa kanilang sarili. Humingi rin ng tawad si Janelle dahil sa ginawa ng kanyang ama. Pero si Harvey, hindi na yon inintindi pa. Ayos na sa akin na nakulong siya. Sagot ni Harvey. Napayoko si Janelle at may gustong itanong kay Harvey pero natatakot siya sa magiging sagot ng binata. May gusto ka bang sabihin? Di ka mapakali. Mahal mo pa rin ba ako? Kahit ganun ang ginawa ni Darius sa papa mo? Seryosong tanong ni Janelle sa mahinang boses. Oo naman. Kaya nga nandito ako ngayon eh. Mahal na mahal kita. Kahit na anong mangyari, tandaan mo yan. Nakangiting saad ni Harvey kaya napangiti na rin ang babae. Lumapit si Harvey papunta kay Janelle at niyakap ito ng mahigpit at hinalikan sa noo ang babae. Ngayon, nakatayo sila sa harapan ng dagat, kung saan kitang-kita nila ang paglubog ng araw. Napangiti si Harvey at Janelle sa isa't isa bago bumaling ng tingin sa sunset. At alam nila, masaya nilang sasalubungin ang panibagong bukas ng magkasama. Kahit gaano pa kalaki ang kanilang maging problema, ay sa isa't isa pa rin sila babalik. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Yen Colima, Ezekiel Guevara, Elsa Enerio, Charles Angels, Helido Cabrido, Niza Ortega, Merlin Brogada, Jovelyn Tayasan, Leonila Perea, Mila Evangelista, Minerva Ramos, Mavic Bautista, Luz Feminda Calub, Leticia Litargo, at Esther Lazatin. Maraming salamat po sa inyong lahat.